Good day sa inyo lahat at welcome sa ating channel. Eto mga master, panoorin natin at komentohan kung paano bakbakan ni Senator Marcoleta etong si Senator Tito Sotto, no? Dahil sa ginawa niya at sinabi niya doon sa nagpa-interview siya doon sa mainstream media. Pero bago tayo magsimula mga master, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Simulan na natin to mga master. Mr. President, I rise on a question of privilege. There are recent unsettling statements. Yeah, Mr. President, just to, before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Erwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privileged speech. Well, if Senator If Senator Erwin is willing to give way, we have no problem, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Grabe So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Job Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Tama. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang Wala daw kasing Duterte. chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba kasi parang yun lumalabas kasi kulang daw yung 2016. Bakit walang 2016? Sinabi ni Mrs. Diskaya na 2016 daw sila nagsimula. Which is tinama naman, di ba? Tinama naman ng lalaki.
si Curly, 'di ba? 2013 pa sila nagsimula or 2012, basta something ganon. Ewan ko talaga si Soto, mukhang may gusto talagang tamaan eh. Nagpakaingat-ingat po ako nung sila po ay sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yun. At yun pong affidavit na yun, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. Madaling At kung araw na sinasabi lang po din ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po Tama naman. ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Oo ba, Ribbon si ni Soto? Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Tama. Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay naayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang presscon ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan munang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Tama. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981,
wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusoli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isoli? Isa pa yun. Di ba? Ang dami mong binanggit na pangalan, di ba? Well, sabihin na natin, ang dami nilang pera. Kaya nilang umupa ng sobrang dami ng mga bodyguard. Pero iba pa rin kasi talaga pag galing gobyerno. Di ba? Iba pa rin yun. Kasi nga, pag galing gobyerno, syempre, dapat mapagkakatiwalaan lahat yan. Lahat ng pwedeng ilagay na pwedeng magbantay sa mga diskaya. O kahit sa mga kontraktor na yun, na mga umamin sa, di ba? Kung sino man. Pero, oh my goodness. Wala pa tayo doon sa point na alam na natin kung gaano kalaki yung nakulimbat nila. Tapos kailangan magbalik muna ng pera. 'Di ba? Wala sa katwiran eh. Tama si Senator Marcoleta, wala sa katwiran. Nanganganib ang buhay nila dahil sa dami ng pangalan. Mga bigating pangalan pa yung mga nilabas nila dyan. Mga bigatin talaga. At karamihan mga nasa Kongreso. Yung namumuno pa si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Well, si Zaldico wala na. Tanggal na, no? Pero sila yung mga namumuno dati. Lalo-lalo na doon sa budget. Di ba? So, meron sila dapat agaran talaga na proteksyon. Di ba? Para naman to sa taong bayan eh. Kasi kung totoo talaga yung sinasabi nila, well, lalabas naman lahat yan, no? Pag nasampahan na, malaki tulong pa rin sa taong bayan yun. Kahit sabihin natin na nakinabang sila doon. Meron naman puno yan eh. Huwag naman tayo maglokohan. Merong hari yan. Meron pa nagkontrol sa kanila. Yun dapat yung habulin natin, di ba? Kaya, nakakalungkot din, no? Na, bakit ganun? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Wala pa. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Tama. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magka-partner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere?
baka mayroong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. Tama. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan? Ni Tito Soto talaga eh. Oh my goodness talaga. Kita na kulay mo. Katitingman. Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa bilyonaryo interview with Ms. Corina Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yun po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatwid, parang kinonfirm niya. Tama. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitehan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya, sworn affidavit, sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Baka. Bakit naman po nung siya, yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon, sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Diba dapat bilang... Paano yung buhay ng Diskaya? dapat bilang Senate President di ba? Senado, dapat protektahan mo yung mga kasamahan mo dyan. Ikaw talaga, Tito Soto Itahan nila doon. Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayong mag-aaway-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing ganun. Erap lang. Time out ka na, Erap. Safe ka na, Erap. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Tama. Kung ang direksyon ko pong yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Well, no, sa totoo lang, no, ang dami na kagad na nakikita itong si Senator Marcoleta na pwedeng amyendahan or dapat amyendahan na batas dahil sa nangyaring hearing na yon sa Senado. 'Di ba? Ganun dapat talaga. Pag nagsi-Senate hearing, kasi Senate hearing in aid of legislation. So dapat meron kang nagagawang batas. Itong si Senator Marcoleta, meron kagad nakita na dapat gawin na batas, amyendahan na batas, 'di ba? Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa. Para sa ganon, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader, Yes, Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized, Mr. President. an objection?
Hearing none, Senator Kiko Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Tawanan natin yan si Kiko. Wala yan. Doon na tayo kay Soto dahil sasagot si Soto dito eh. Punta na tayo kay Soto. Huwag na si Matching. Ano naman yan. Dito tayo kay Soto. Tagal. Anong salita pa dito si Senator Marcoleta? Dito tayo. Yan. Thank you. Maalala po natin, Mr. President, na nung pangalawang hearing po ng Blue Ribbon Committee, doon po namin finload yung idea na kung nais po ng mga resource persons, particularly po yung mga 15 contractors na naimbita sa ating Blue Ribbon, kung gusto ninyo na magsalita kayo, come into the open, pinload po namin sa second hearing yon. Makakatulong po kayo sa Estado, lalong-lalo na po kung magbabanggit kayo ng mga taong alam ninyo na mas malaki kaysa sa inyo kung bakit nangyari ang matinding korupsyon sa ating bansa. So pinupload po natin yung idea na maaari silang mag-apply under the Witness Protection Program. Kaya po yung una nilang pananalita, nung sila ay wala pa po at hindi pa nakumbinsi siguro na lalabas, iba po yung kanilang testimony sigurado. Ngunit nung malaman nila na may pagkaseryoso naman po yung offer namin, na kung makakatulong po kayo, magsabi na kayo ng totoo, baka po, sabi namin, yung criminal prosecution, madidispense na yon, pinaka most likely siguro, pagdating ng araw, civil liability na lang ang haharapin ninyo. Meron po akong paniwala na pinag-isipan nilang mabuti yon, kaya lumabas yung mag-asawa na yon. Nung lumabas sila, natural dahil sa magsasabi na sila ng totoo, lalabas po talaga kung anong gusto nilang sabihin. Maring taliwas po doon sa narinig na nauna na pahayag ni Senator Kiko. Sa mga tweet, hindi po pwedeng pagbasihan yung nauna nilang pagsagot sapagkat hindi pa sila nakapagpasya na kanilang sasabihin na kung anong nalalaman nilang totoo sa kanilang kalooban. Yun po yung totoong nangyari ron. Kaya hindi po ako naniniwala nang dahil lamang doon sa maaring hindi pareho nung una yung kanyang testimony at doon niya na sinabi yung buong katotohanan ay maaring edited o maaring may pagbabago o hindi pwedeng pagbasihan. Sa aking palagay po, ang pinag-uusapan natin, Well, no, may pagbabago, no? Pero dapat meron pa rin basihan. 'Di ba? Tama si Senator Marcoleta dito. 'Di ba? Well, naano lang naman dito si Senator Marcoleta doon. Pero edited, wala talaga. Hindi naman, kasi pag sinabing edited, inedit mo. 'Di ba? Inedit mo lahat. Pero kasi yung naging ano dito, yung point dito ni Senator Marcoleta, yung point na seryoso yung bagay na ito or seryoso na dapat natin sabihin kung ano yung katotohanan. 'Di ba? Yun yung point eh. Pwede ba talaga mabago? Bakit hindi? 'Di ba? Lalo na kung seryoso naman itong committee na to na talagang gusto nilang malaman yung katotohanan, bakit hindi natin sabihin kung ano yung totoo? 'Di ba? Pero yung hindi nyo dapat paniwalaan yung sinasabi nila, I think, 'di ba dapat imbestigahan nyo? Ganun naman talaga. Imbestigahan nyo kung totoo ba talaga yung sinasabi nila. Para malaman kung nagsasabi ba sila ng totoo or hindi. Di ba? Ang ano kasi, duda kagad, judgment kagad na edited yan, hindi totoo yung sinasabi. Porket may nabago lang? No. Sa tingin ko, di ba, sablay yung ganong klase ng lohika. Kung porket hindi na siya sumasang-ayon doon sa prinsipyo mo. Sa pinaniniwalaan mo, 'di ba? Hindi mo na dapat paniwalaan, imbestigahan nyo. 'Di ba? Ang pangit kasi yung tipong mayroon lang sinabi na ganto ay kulang 'yan, mali 'yan.
Pangit eh. Dapat imbestigahan mo. Paano mo nasabing mali? Di ba? Paano mo nasabing mali? Ano man yung kanilang sinumite, Hmm. wala pong karapatan ang sino man sa atin na husgahan yun eh. Yun po yung kanilang nalalaman eh. Tama. Pagdating po ng araw, ang korte na po ang gagamit doon. Kung sakasakaling matapos po yung investigasyon na ito, nagkaroon po ng committee report at sinumiti po at ang rekomendasyon po ay ipagsakda lahat ang mga tao may kinalaman dito. The best talaga, korte ang magsasabi. Pag sinabi ng korte o na nagkakamali ang diskaya, di tama kayo. Di ba? Na nagsisinungaling sila. Pero paano natin malalaman kung ngayon pa lang may judgment na? Di ba? May judgment na kaagad. Hindi pa nga kayo nagsisimulang mag-imbestiga eh. Di ba? Itong itong sila Tito Soto kasi sila Senator Marcoleta nakapag-imbestiga na sila, nasimulan na nila. Itong kay Ping Lacson magsisimula pa lang, pero 'di ba? Di pa nga kayo nagsisimula judgment kaagad. Yun pong mga ganong klaseng dokumento ay pupunta rin sa korte eh. And in the final analysis, only the court can determine yung veracity o yung kawalang katwiran, kung meron man, ng mga naunang pahayag. Yun po yung gusto naming mapansin, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. Ito na. The Senate President is Paloma, recognized. si Paloma, Tito Soto. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No, but let me just try to explain some of the points that were raised. That to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Puro pa interview Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero Kunti pa ba? Dapat nga wala kang interview eh. Nadadali ka sa mga interview eh. whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. No. Iba yung opinion, no? Sa dapat gawin ninyo sa Senado. Iba yun eh. Huwag niyong pagsamahin yung opinion tapos doon sa right act na dapat nyong gawin sa Senado, ipagko-combine nyo. Hindi ganun yun, Tito Soto. Iba yung opinion mo. Kasi public servant kayo, di ba? Public trust. Huwag nyo nga kalimutan yan. Di ba? In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said. As far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order, malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, natawa si Pia. Natawa si Senator Pia. Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Naku, feeling. Ang feeling na naman. Feeling niya incomplete. Ano ba ang complete sa'yo? usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila na
Kulang nga. Anong klaseng reasoning yan, Tito Soto? Hindi mo pinirmahan dahil may kulang? Ano mo nasabing kulang? Paano yun? 2012 pa pala talaga sila nagsimula. 'Di ba? Ito ba yung sinasabi nila na nagbago sa statement kasi may nadagdag? Oh my goodness. Ay, nako, Tito Soto. Number one contractor 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Hindi ba? Ba't kailangan ba nilang isama yung walang anomalyang nangyayari? Kasi nga pinaliwanag na rin to ng mga diskaya, no? Kasi yung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, ni Tatay Diggs, 'di ba? Walang blacklisted na nangyayari kung ikaw ay magkaroon ng 3 times na violation. 'Di ba? Walang blacklisted na mangyayari. 'Di ba? Well, meron kung malaki talaga yung ginawa mong penalty tuloy, violation. 'Di ba? Kung talagang may intent ka to parang magloko, ganto ganyan. Basta yung mga mabibigat na violation, yun syempre dapat talaga ma-blacklist ka. Pero kasi ngayon, no, sa panahon ni Bangag Jr., meron na ngayon na kahit comma lang, kahit spelling lang, kahit mali lang yung sentence, pwede kang ma-blacklist pag nakatatlo kang mali. 'Di ba? Ganun siya kahigpit. 'Di ba? Pinaliwanag na 'yan ng mga diskaya. Kaya sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit manakot itong gustong manuhol, 'di ba? Kahit manakot itong gustong manuhol na sige, iba-blacklist ko kayo. Hindi natatakot itong mga kontraktor. Sige, gawin nyo. 'Di ba? Gawin nyo kami ng violation. 'Di ba? Kasi mabibigat na violation lang naman ang pwedeng maka-blacklist sa amin. So kung tama naman yung mga pag-comply namin ng mga resibo, ganto ganyan, documents, so anong magiging problema namin? Wala sila, hindi sila natatakot. Pero ngayon kasi magkamali ka lang ng tuldok, guhit, spelling, numbers, tapos ka. Ewan ko talaga sa inyo. So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. Mapiblame ka No? talaga And then I know doon. for a fact, as I said in the meeting, Naging judge ka kasi kagad. Senate President ka lang. Hindi ka judge. yeah, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right, now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, Hindi, nanggaling yan kay Tito Soto tuloy, kay Ping Lacson. Ano ka ba? Si Ping Lacson. 'Di ba? Kinausap ka pa nga ni Ping Lacson, 'di ba? Patungkol diyan na magdahan-dahan ka kasi nga 15 lang ang meron ka. Tapos 9 sa kabilang grupo. Ilan lang ang bumaliktad sa'yo? Kahit 3 lang, tibag ka. 'Di ba? Yari ka dun. Hindi masyadong malaki yung advantage mo, Tito Soto. Maliit yan. as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Tanggapin nyo Hindi na lang, nyo no? nagustuhan yung mga Ganun sinabi talaga. ko, na opinion Oh my ko. goodness, Senate Pero I President never yan. mentioned names. When I said, Kaya naman tayo sa never mention name, no? Sa totoo lang, kahit hindi ka mag-mention ng pangalan, no? Once na sinabi mo ang isang bagay, madali nang ituro yan kung sino yung pinapatukuyan mo. Sa totoo lang, di ba? Huwag na tayong maging, huwag na tayong maging hipokrito dito. Di ba?
Madali nang ituro yan kung sino yung pinapatukuyan. Huwag tayo magtago sa wala naman akong pinangalanan. Pero, sino ba yung mga kaaway mo ngayon? Baka na-edit. Na-edit. Tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi So, and when I Parang ganun, di ba? Kasi nga, may kulang ayon sa inyo So, parang gusto mo baguhin. Common sense na lang yun. say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Binagdebatihan na. Pero sinabi mo, di ba, na lawyer ka nga, pero yung parang ka sa pag-iimbestiga, hindi ka marunong. Di ba? I think, no? Pagdating sa pag-iimbestiga, well, iba pa rin yung pulis. Siyempre, meron silang part na trabaho na gano'n, di ba? Pero, as a lawyer, sa tingin ko parang, yun, sa kanila basic. No, basic. Kasi bilang lawyer, siyempre, no, iba pa rin yung average ng kanilang thinking. No? Yung pag-iisip. Siyempre, nakapasa ng bar exam yan. Huwag natin maliitin, no? Kahit medyo yung iba talaga, iba yung kanilang ginagawa at nakikita naman natin yan. Pero pag yan ang nagseryoso at ginamitan talaga nila ng critical thinking yung mga ginagawa nila, sa tingin ko, iba pa rin yung average talaga nila. 'Di ba? Kaysa sa mga normal na tao. Walang sayad. Hindi, joke lang. Pero 'di ba? Iba talaga pag abogado. Sa totoo lang, no? Doon na tayo sa katotohanan. Namin nila Neftali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda yan, matagal na. No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Sani Alvarez? No, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, hindi nga. Wala, hindi ko ma-research sa sa Google. again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. Wala talaga. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request must go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. And then also, to be fair to the OSAHA, every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa,
Mayroon tayong sa Pasay City Jail, si Balad ba yun? You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSAA doon. Now, if you want to change the rules, then you propose some amendment to the rules na gusto niyo OSAA nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kung natatakot sila sa kanilang security, billion-billion ang pera nila Ang dami nilang pwedeng bayaran security guard Kahit 1,000 security guard kaya nila Tignan nyo talaga yung reasoning niya, no? Ang labo talaga. Siyempre, iba pa rin kasi pag galing sa gobyerno, di ba? Kaya tayo maglokohan, pag protection galing sa gobyerno, iba yan, trusted, di ba? Kasi kahit kumuha ka ng sobrang daming, mahirap di ba? Di ko talaga, mga reasoning ni Tito Soto, malabo, no? Malabo. Siyempre, iba pa rin pag galing gobyerno. Kasi kung may mangyari dyan, no? Na nasa hawak sila ng gobyerno, kahit sabihin natin marami nga silang pera, kaya nilang, kahit sa ilang libo, di ba? Sa sobrang dami nilang pera. Pero, iba pa rin paghawak ng gobyerno Gets naman siguro ni Tito Soto yun. Pero bakit mo ilulusot? Marami naman silang pera, kayang-kaya nila yun. Hindi yun yung point Ang point doon is most trusted pag galing gobyerno or gobyerno mismo. 'Di ba? Gobyerno mismo ang magpoprotekta sa iyo. 'Di ba? Innocent until proven guilty. Hindi pa natin napatutunayan. Well, mukhang ayun doon na patungo, pero protektahan natin kasi gusto natin makita, yung kung makulong man sila, Tsaka wag tayong maniwala sa sinasabi ni Tito Soto na kriminal. Pwedeng bumaba yung kaso nila, pero sa tingin ko meron pa rin kasi nag-participate sila doon di ba? Gusto natin makita yung mga amo nila, kasama nila doon, di ba? Kung sino man yung puno na nag-utos sa kanila, dapat kasama nila doon sa kulungan. Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? And then Wala hindi magtatagal tong si Soto. Maaga yan yung reasoning mo. 'Di ba? Sino mga bumoto sa kanya? 'Di ba? Si Senator Pia Cayetano, Loren Legarda, JB Ejercito. Naku, maraming babaliktad sa inyo yan. Wala, sablay ka bilang Senate President. Ngayon pa lang kitang-kita na kulay mo. Kung wala lang issue si Chis Escudero, sa tingin ko mananatili siyang Senate President So, din kasi kay Chis Escudero, 'di ba? Kasi sa BICAM, 'di ba, sila yun Well, dapat mag-give up na siya, 'di ba? State witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution So, it is not applicable to the Discayas. At saka hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Not the most guilty, gag. My goodness, yung point natin dito, dapat hindi sila yung most guilty dito sa totoo lang. Ang most guilty dito yung nagutos sa kanila. Ano ba yan, Tito Soto naman?
Gagamit lang tayo ng common sense eh. Kaya ba nilang kontrolin itong sa patungkol diyan sa paglabas ng pera? Hawak ba nila gobyerno? Hindi naman eh. Hindi naman eh. Klaseng reason Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. Talaga? So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Dapat Thank you. bilang mambabatas, no, dapat aralin mo mabuti. Di ba? Kasi ikaw din ang puputukan yan eh. Yeah, Mr. President. What is the Anyway mga master, no, dito na muna natin puputulin tong video na to. No, kung gusto niyo na lang panoorin niyo na lang dito sa Senate hearing. No, nagsimula dito sa 55 minutes. Yan, 55 minutes yung kay Senator Marcoleta. 55 ba? 53. Yan, basta 55 yan, no. 55 something. Yan, no. Tapos, hindi ko alam kung ano pang meron dito kay Senator Kik. Ano naman to? Alan Peter Cayetano. No, but anyway mga master, kayo, anong reaction nyo dito sa mga sinasabi nito ni Tito Soto? Sang-ayon ba kayo? Kasi ako hindi ako sang-ayon. Walang kwenta yung reasoning niya para sa akin. Di ba? Para sa akin, hindi siya valid. Putik yan. Anyway mga master, dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. No? Kung nagustuhan nyo tong video, sana huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga master. Malaking tulong yan. Hanggang dito na lang tayo. God bless sa inyo lahat. Paalam po.